Sa ilang araw na lang bago ang Pasko, ang 12 na pino sa mansyon ng aking mga magulang ay nagniningning sa mga Swarovski na palamuti na nagbibigay ng magandang liwanag sa snowy landscape ng Maple Avenue. Ang dining table na nakaset gamit ang Wedgwood china ay maihawak na ng Christmas dinner menu. Ako si Jennifer Miller, isang ahente ng real estate sa Greenwich, na nakatira kasama ang asawa kong si Michael at ang aming 6 na taong gulang na anak na si Tommy sa isang bagong residential area na mga 15 minuto mula sa mayamang kapitbahayan na ito. Kumikita si Michael ng halos $70,000 bilang isang middle manager sa isang SE company. Bagamat hindi kami mayaman, nakabuo kami ng isang masayang tahanan. Si Tommy, na nag-aaral sa North Street School, ang aming lokal na pampublikong elementarya, ay isang matalino at tapat na bata, popular sa kanyang mga kaklase, na naimpluwensyahan ng aking ina na isang guro sa high school. Ako ay may passion sa edukasyon, ang pagtulong kay Tommy sa kanyang homework, at ang pagbabasa ng magkasama ay naging mahalagang bahagi ng aking araw-araw na routine. Tuwing linggo, ang aming pamilya ay nag-a-attend ng hapunan sa bahay ng aking mga magulang, sina Robert at Margaret. Ang aking kapatid na si Elizabeth ay kasal sa isang cardiac surgeon, si Catherine ay isang abogado, at ang aking bunsong kapatid na si William ay isang propesor sa universidad. Lahat ng mga kasal na ipinagmamalaki ng aking mga magulang na itinuturing na angkop. Ang puting Victorian mansion ng aking mga magulang, na itinayo noong 1920, ay parang simbolo ng kasaysayan at tradisyon ng Greenwich. Ang aking ama, isang retiradong investment banker, at ang aking ina, na may impluwensya sa mga social circles ng Greenwich, ay nagpapanatili ng faid ng charitable work at mga haligi ng First Presbyterian Church. Kami, mga kapatid, ay nagbabahagi ng responsibilidad sa pag-aalaga sa aming mga nagkakaedad na magulang. Si Elizabeth ang namamahala sa mga priority appointments sa Greenwich Hospital. Ako ang humahawak ng mga kontrata at maintenance, kasama ang Heritage Home Maintenance. Si Catherine ay nagbibigay ng legal counsel para sa mga testamento at mana. At si William ang namamahala sa investment portfolio. Ngunit kamakailan, si Tommy ay naging ayaw na bumisita sa kanyang mga lolo't lola. Mom, kailangan ko bang pumunta sa bahay ni Lola? Ang mga salita ni Tommy ay humahatak sa aking puso. Habang ang aking mga magulang ay masigasig na nag-udyok ng mga mamahaling aralin at nagbibigay ng mga marangyang regalo sa kanilang iba pang mga apo, pinapanatili nila ang malamig na pag-ugali patungkol kay Tommy. Sa mga lonsyon ng Greenwich Women's Club, walang katapusang pinag-uusapan ng aking ina ang kanyang iba pang mga apo, bihirang binabanggit si Tommy. Ang aming brick house ay maaaring hindi kasing marangya ng mansyon ng aking mga magulang. Ngunit ang modernong colonial home na pinili namin ni Michael ay puno ng init ng buhay pamilya. Mga katapusan ng linggo na ginugugol sa paglalaro ng catch kay Tommy sa kalapit na parke o pag-enjoy sa mga backyard barbecue. Hindi ba maunawaan ng aking mga magulang ang kasiyahan sa mga simpleng kasiyahan? Ayos lang, Tommy. Nandito ang mommy at daddy para sa iyo. Habang yayakap ko ang aking anak, pinatibay ko ang aking determinasyon. Sa Paskong ito, poprotektahan ko siya anuman ang mangyari. Nakatingin sa aming balcony, tinitingnan ang mga horse chestnut trees at rose garden, malalim akong bumuntong hininga, nakakaramdam ng pag-aalala tungkol sa nalalapit na pagtitipon ng pamilya sa hapon ng Pasko. Nang dumating kami sa bahay ng aking mga magulang, ang luxury SUV ni Elizabeth ay nakaparada na sa driveway. Si Tommy, na lumalabas mula sa aming sasakyan at nag-aalangan sa kwelyo ng kanyang bagong pulang sweater, ay mahigpit na humawak sa aking kamay. Ayaw kong pumunta. Ayos lang, Tommy. Sigurado akong may magandang regalo si Santa para sa iyo. Marahang itinulak ni Michael ang balikat ng aming anak habang siya ay nagsasalita, kahit na narinig ko ang tensyon sa boses ng aking asawa. Nang binuksan ang mabigat na pinto, tinagay kami ng mainit na hangin at ang amoy ng inihaw na pabo, kanela at pumpkin pie. Ang 24 na butterball turkey ay nagiging golden brown na sa oven. Jenny, dumating ka na. Lumitaw ang aking ina sa foyer na nakasuot ng puting cashmere sweater at nagniningning na pearl necklace. Bahagyan niyang sinulyap si Tommy, binigyan lamang ng magaan na halik ang aking pisngi. Nahuli ka. Nandito na ang mga anak ni Elizabeth. Mula sa sala narinig ang mga masayang boses ng aking mga pamangkin.
Sa ilalim ng 12 Christmas tree ay may bundok ng mga regalo na pinalamusyan ng makulay na mga laso. Ang mga kambal ni Elizabeth ay naglalaro sa pinakabago na gaming konsol, habang ang anak na babae ni Catherine ay nag-aaral ng programming sa kanyang bagong tablet. Maligayang Pasko, Patricia, tawag ng aking ama, hawak ang scotch. Dito, palagi akong tinatawag sa aking pangalang dalaga. Ayaw pa rin niyang kilalanin ang aking apelyido, Miller. Tommy, halika dito, tinawag ni Elizabeth. Ang aking kapatid ay tinatrato si Tommy ng mabuti gaya ng ibang mga bata, ngunit ngayon ay may paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Yung sweater mo, binili mo ba ito sa Target? Tiningnan ni Mother si Tommy mula ulo hanggang paa na may sarcastic na tono. Ito ay $25 sweater mula sa Target, ngunit labis na natuwa si Tommy sa pulang sweater na ito. Habang papalapit ang oras ng hapunan, napuno ng enerhiya ang bahay. Nagbigay si William ng intelekwal na pag-uusap na nararapat sa isang batang propesor. Nagbahagi si Catherine ng mga kawili-wiling kwento mula sa kanyang law firm, at ipinaliwanag ng asawa ni Elizabeth ang pinakabago na mga teknolohiya sa medisina. Nakikinig ang aking mga magulang na may nasisiyahang ekspresyon. Gayunpaman, nang magsimulang magsalita si Michael tungkol sa kanyang trabaho, umuungol lamang ang aking ama at sinadyang binago ang paksa. Nang sinubukan ni Tommy na ibahagi ang mga kwento mula sa paaralan, ininterrupt siya ni Mother ng, i-save natin ang mga kwento ng mga bata para sa ibang pagkakataon. Ang marangyang hapagkainan ay nakasentro sa inihaw na pabo, kasama ang homemade cranberry sauce, green bean casserole, sweet potato casserole, at espesyal na pumpkin pie mula sa Whole Foods. Ang mga pinggan na nakalagay sa Wedgwood China ay parang mga pahina na tinanggal mula sa isang magasin. Magdasal tayo, habang nagsimula ang aking ama sa panalangin, lahat ay nagsara ng mga mata at nag-isa ng mga kamay. Panginoon, pinasasalamatan namin kayo sa masaganang hapunang ito, sa aming matagumpay na mga anak, at sa aming mga kahangahangang apo. Kahit sa mga salita ng panalangin ay may nakatagong diskriminasyon. Pagkatapos ng hapunan, dumating ang oras ng pagpapalitan ng mga regalo. Ang buong pamilya ay nagtipon sa paligid ng fireplace. Una, ang mga anak ni Elizabeth. Ibinigay ni Mother ang malalaking kahon na naglalaman ng pinakabago na gaming consoles at designer clothes. Ang mga anak ni Catherine ay tumanggap ng mga educational tablet, at ang anak ni William ay nakakuha ng premium sports equipment at isang programming learning set. Puno ng masayang boses ng mga bata ang silid. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon ni Tommy. Narito, Tommy, iyong pagkakataon. Inilahad ni Mother ang isang maliit na kahon. Ang mga mata ni Tommy ay nagniningning sa inaasahan habang maingat niyang binabalatan ang papel. Pinanood ko siya, hawak ang aking hininga. Nang binuksan niya ang kahon, ito ay walang laman. Wala siyang kailangan, nakangiting sinabi ni Mother. Nagtigatig ang atmosfera ng silid, at malalaking luha ang nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Tommy. Tumitig ako kay Mother sa isang sandali, ngunit walang sinabi, walang mga salita ang kinakailangan. Tahimik akong tumayo, niyakap ang umiiyak na si Tommy, at umalis ng silid. Walang salitang sumunod sa akin si Michael. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak, at narinig ko ang maliit na sigaw ni Elizabeth, habang kami ay papunta sa pasukan. Nakita ko ang mga larawan ng pamilya sa dingding, ipinapakita nila ang tila masayang pamilya, ngunit ngayon ay tila isang kasinungalingan. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng niyebe, at ang mga dekorasyon ng Pasko sa mga bahay ay tila walang laman. Sa rearview mirror ng sasakyan, pinanood kong lumiliit ang mansyon ng aking mga magulang. Sa likurang upuan, pinunasan ni Tommy ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng kanyang bagong pulang sweater. Hey, Tommy, marahang sinabi ni Michael habang nagmamaneho, mahal ka ni Daddy at Mommy ng labis. Hindi ito kailanman magbabago, kahit ano pa ang iniisip ni Grandpa at Grandma. Kinabukasan ng umaga, bago sumikat ang araw, ang aking smartphone ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Ang family group chat ay overflowing ng mga salita ng galit at kalungkutan. Ang nangyari kagabi ay tiyak na hindi katanggap-tanggap, lumitaw ang mga salita ni Elizabeth sa screen. Ang mga aksyon ng aming mga magulang ay malinaw na bumubuo ng emosyonal na pang-aabuso, opinyon ni Catherine. Hindi ko kailanman itatrato kahit ang aking mga estudyante sa ganitong paraan. Kahit si William, na karaniwang kalmado, ay nagpadala ng isang hindi karaniwang emosyonal na mensahe.
Pagkatapos ay dumating ang mga tugon mula sa aming mga magulang. Ang mga pagpipilian ni Patricia ang nagdala sa mga resulta na ito. Ito ang nangyayari kapag nag-asawa ka ng isang tao na may limitadong edukasyon. Habang tinitingnan ko ang screen, si Tommy ay natutulog na pagod sa tabi ko. Paulit-ulit siyang nagising mula sa mga bangungot kagabi, sa huli ay natulog sa aming silid. Nagtipon ang mga kapatid sa opisina ni Catherine. Mula sa mga bintana ng mataas na gusali sa Manhattan, ang tanawin ng lungsod ng Greenwich ay malabo sa distansya. Hayaan mo akong ipaliwanag mula sa legal na pananaw. Nagsimula si Catherine, binubuksan ang kanyang laptop. Ang discriminatory treatment ng mga apo ng mga lolo't lola ay maaaring, sa ilang mga kaso, isailalim sa legal na aksyon, ngunit ito ay huling opsyon. Pinanatili ni Elizabeth ang isang kalmadong ekspresyon ng doktor. Ang kailangan natin ngayon ay epektibong parusa laban sa aming mga magulang. Si William ay nakatayo sa whiteboard, naglilista ng kanilang kasalukuyang sistema ng suporta. Nakalculate ko ang epekto sa lifestyle ng aming mga magulang kung ititigil namin ang lahat ng Sunday dinners, medical transportation, at home maintenance management. Ipinakita ni William ang kanyang spreadsheet. Ang aming suporta ang nagbigay daan sa kanila upang mapanatili ang kanilang marangyang lifestyle. Si Elizabeth ay bumuntong hininga. Nagtataka ako kung alam ba nila na kami ang nagbabayad ng kanilang Greenwich Country Club dues. Kami ang talagang sumusuporta sa mga charity events ng simbahan, idinagdag ni Catherine. Noong hapon na iyon, inilunsad namin ang aming konkretong plano ng aksyon. Una, nakipag-ugnayan si Elizabeth sa pangunahing doktor ng aming mga magulang. Ikinalulungkot ko, ngunit kailangan naming itigil ang suporta sa transportasyon. Sunod, tinawagan ni Catherine ang kumpanya ng home maintenance. Hindi na kami mag-renew ng regular maintenance contract. Inutusan ni William ang investment advisor, pakialis ang aking pangalan mula sa pamamahala ng account ng aking mga magulang. Ang epekto sa social media ay kumalat ng mabilis sa pribadong grupo ng Greenwich Women's Club. Ang insidente sa Christmas party ay naging pangunahing paksa. Ang mga matagal ng kaibigan ay nagsimulang putulin ang mga ugnayan kay Mother isa-isa. Ang mga pagbabago ay maliwanag din sa komunidad ng simbahan, habang ang aming mga magulang ay tahimik na inaalis mula sa mga charity event committees. Parang nawawala na ang daan ni na Robert at Margaret. Ang mga bulong ng mga ladis ng simbahan ay kumalat ng tahimik. Ang mga pagbabago ay nagsimulang lumitaw sa mansion. Ang mga rosas ay hindi na inaalagaan, ang mga butas sa bubong ay hindi na naayos, at nang masira ang heating system, walang mga kontratista na tatawagin. Ang paghahanda sa buwis ay nagsimulang nahuhuli. Hindi ba kailanman napansin ng aming mga magulang na kami ang humahawak sa lahat ng mga praktikal na bagay na ito sa loob ng maraming taon? Kamusta si Tommy? Nagtanong si Elizabeth nang may pag-aalala. Dahan-dahan na niyang ibinabalik ang kanyang espiritu, sagot ko. Nagpa-practice si Michael ng baseball, kasama siya tuwing gabi, ang pagmamahal sa paligid niya ay tila nagpapagaling sa kanya. Gusto rin ng mga anak ko na makipaglaro kay Tommy, sabi ni Catherine. Bakit hindi tayo magkaroon ng hot chocolate party sa bahay ko ngayong weekend? Ang mga pinsan ay nag-enjoy sa paglalaro kay Tommy na hindi naapektuhan ng komplikadong sitwasyong pang-adulto. Ang kabaitan ng kanyang mga pinsan ay unti-unting tumulong upang pagalingin ang emosyonal na sugat ni Tommy. Sa isang snowy evening, nakatingin ako sa aking bintana sa kalye. Ilang araw na ang lumipas mula nang huli kaming makatanggap ng tawag mula sa aking mga magulang. Minsan nagtataka ako kung ito ba ang tamang desisyon, ngunit sa bawat pagkakataong makita ko ang ngiti ni Tommy, tiyak akong hindi mali ang aming desisyon. Kaunti pagkatapos magsimula ang bagong taon, nagkaroon ng mga hindi inaasahang bisita sa aming pintuan. Nang buksan ko ito, naroon ang aking mga magulang na mukhang hindi pamilyar. Ang karaniwang maayos na buhok ni Mother ay magulo, at si Father ay nakasuot ng isang luma na cashmere sweater sa halip na ang kanyang karaniwang marangyang suit. Pareho silang tila mabilis na tumanda sa loob ng 2 linggong ito. Patricia, makikinig ka ba sa amin? Ang boses ni Mother ay nawala ng karaniwang kayabangan. Dinala ko sila sa sala, kung saan tahimik na nagdala si Michael ng kape. Si Tommy ay naglalaro sa kanyang silid sa itaas, ang amoy ng toasted bread ay patuloy na naririnig sa bahay. Nagsalita si Father. Ang totoo, nahihirapan kaming makayanan.
Mula doon, naging maliwanag ang kanilang sitwasyon. Ang kanilang mga appointment sa Greenwich Hospital ay nakansela, na pumipigil sa regular na check-up ni Father. Ang kontrata sa Heritage Home Maintenance ay hindi na-renew, na nagiiwan ng mga problema sa bahay na hindi naaasikaso. Ang mga tawag para sa paghahanda ng buwis ay nagsimula na may mga late payment notices na pumapiling. Ngunit ang iyong pensyon, umiyak si Mother na huminto sa aking mga salita. Hindi ito sapat. Namumuhay kami ng lampas sa aming kakayahan, pinapanatili ang mga aparisyon. Humugot si Father ng isang bill mula sa kanyang wallet, isang payment reminder mula sa Greenwich Country Club. Ang aming mga kaibigan ay iniwan kami. Nawalan kami ng aming lugar sa simbahan. Nagsimula ng tumulo ang makeup ni Mother. Alam mo ba, tahimik na tanong ni Father na hindi kami makakasurvive nang wala ang iyong suporta. Alam namin, sagot ko. Ngunit bakit si Tommy? Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Mother, ito ay isang komplikadong anyo na pinaghalong pagmamalaki at pagsisisi. Aaminin ko, nagsimula si Mother habang hawak ang kanyang panyo na nanginginig ang mga kamay. Hindi ko matanggap ang iyong kasal, isang anak na babae ng isang kilalang pamilya sa Greenwich na nag-asawa ng isang simpleng LE manager. Ngunit si Michael ay isang kahangahangang asawa at ama, sagot ko ng tahimik ngunit matatag. Tumingin si Mother sa bintana habang nagpapatuloy, ngunit mayroon akong pagmamalaki, ang aking posisyon sa lipunan, ang aking reputasyon sa simbahan, ang mga mata ng aking mga kaibigan. Kaya si Tommy, ang batang iyon ay patunay ng kasal na sumalungat sa aming mga inaasahan. Tuwing linggo sa hapunan, nakikita ko siya. Tinawag ni Father, hindi Margaret, mali iyon. Nagulat si Mother sa hindi inaasahang mga salita ni Father. Mali kami. Ang aming kayabangan at pagmamalaki ay nabulag sa amin sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang boses ni Father ay nanginginig. Pinanatili namin ang aming marangyang pamumuhay salamat sa iyong suporta, at pinalitan namin ang kabutihan na iyon ng kalupitan. Mananatiling tahimik si Mother, mahigpit na humahawak sa kanyang panyo. Humihingi kami ng tawad, yumuko si Father ng malalim sa harap ni Tommy at sa iyong pamilya. Gayunpaman, ang pag-ugali ni Mother ay nananatiling medyo iba, paano ang aming katayuan sa lipunan. Sa sandaling iyon, narinig namin ang isang maliit na tunog mula sa itaas. Si Tommy ay nakaupo sa kalahatian ng hagdang bato. Gaano karaming bahagi ng pag-uusap ang narinig niya? Lola, bakit ayaw mo sa akin? Ang inosenteng tanong ni Tommy ay nagpatigil sa atmosfera sa silid. Nakatitig si Mother kay Tommy, walang masabi. Sa unang pagkakataon, tunay na pagsisisi ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran. Ang maskara na isinusuot ni Mother sa loob ng maraming taon ay tila nahuhulog. Ngunit kung papayagan mo ako. Naputol ang boses ni Mother. Maaari bang magsimula tayong muli bilang isang tunay na pamilya? Tahimik kong pinanood si Tommy. Dapat ba naming bigyan ng ganitong pasanin ang puso ng isang 6 na taong gulang? Ngunit sa mga mata ng aking anak, nakita ko ang isang bagay na hindi nakikita ng mga matatanda. Huwag kang umiyak, Lola, lumapit si Tommy kay Mother. Mayroon akong pulang sweater. Ipapahiram ko ito sa iyo. Sa mga purong salitang iyon, tuluyang bumagsak ang kayabangan ni Mother. Walang pakialam sa kanyang tumutulong na makeup, siya ay nagsimulang umiyak ng hayagan. Tahimik na lumapit si Father sa bintana. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng yebe ng bagong taon. Bibigyan mo ba kami ng pagkakataon? Ang boses ni Father ay bahagyang nanginginig. Nagpalitan kami ng tingin ni Michael na nagbigay ng maliit na tango. Ngunit may mga kondisyon, hinarap ko ang aking mga magulang. Dapat talagang tanggapin ninyo si Tommy at ang aming paraan ng pamumuhay, hindi para sa mga aparisyon o katayuan sa lipunan, kundi mula sa inyong mga puso. Tumango ang aking mga magulang ng tahimik. Hindi darating ang pagbabago sa isang iglap, ngunit mula sa araw na ito, isang bagong kabanata sa kwento ng aming pamilya ang nagsisimula. 3 buwan na ang lumipas. Ang bahay ng aking mga magulang sa Maple Avenue ay hindi na nagtataglay ng dating marangyang anyo. Ang kanilang pagiging kasapi sa Greenwich Country Club ay nag-expire na, at ang mahalagang Wedgwood China set ni Mother ay ibinenta na. Ang lingguhang housekeeping services ay kinansela na, at sila ngayon ang nag-aalaga sa Rose Garden.
Ano nga ba ang tunay na kaligayahan? Tanong ni Mother habang nag-aalaga ng mga damo sa hardin, nakasuot ng mga guwantes mula sa hardware store sa halip na kanyang marangyang leather ones. Si Father ay nagtakip ng kanyang kayabangan bilang isang retiradong investment banker at nagsimulang magboluntaryo bilang bookkeeper sa lokal na senior center. Kahit na walang bayad, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng higit na kapayapaan kaysa dati. Ang pera at katayuan ay hindi lahat, bulong ni Father habang naglalaro ng catch, kasama si Tommy sa mga katapusan ng linggo. Ang mga salitang iyon ay tila nagdadala ng tunay na pagsisisi at pagkaunawa. Ang pagbabago ay dahan-dahan ngunit tiyak. Ngayon, ang aking mga magulang ay dumadalo sa mga bagong family dinners sa aming bahay tuwing Sabado. Kahit na ang mga pagkain ay hindi kasing marangya ng dati, ang aming homemade lasagna ay tila mas mainit. Tingnan mo, Lola, iguhit ko ito. Kapag ipinapakita ni Tommy kay Mother ang kanyang family drawing mula sa paaralan, maliliit na luha ang kumikislap sa kanyang mga mata. Napakaganda, Tommy. Maaari ko bang aihang ito sa aking silid? Ang mga salitang iyon ay walang dala ng kanilang dating kayabangan. Si Elizabeth ay muling tumutulong sa mga appointment sa medisina, si Catherine ay nagpatuloy sa mga legal consultations, at si William ay tumutulong sa kanilang ngayon ay katamtamang pananalapi sa sambahayan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kami na nagbibigay ng suporta ay may malinaw na mga kondisyon. Ang pagmamahal ay dapat walang kondisyon, idineklara ni Catherine sa aming pagpupulong ng mga kapatid, ngunit ang suporta ay kailangang may mga kondisyon. Isang bagong sistema ng suporta ang naitatag upang suportahan ang pagreretiro ng aming mga magulang, sa pagkakataong ito na may mga mutual na responsibilidad at mga pangako na nakadokumento sa isang notarized agreement. Siyempre, hindi lahat ay naging maayos. Minsan ang mga lumang ugali ni Mother ay lumilitaw. Kapag inanyayahan ng mga dating kaibigan sa social circle, siya ay tinukso na panatilihin ang mga aparisyon, ngunit tahimik na pinapaalalahanan siya ni Father, Margaret, alalahanin kung ano talaga ang mahalaga. Sa First Presbyterian Church, ang aking mga magulang ay lumipat mula sa kanilang upuan sa unahan upang umupo sa likuran bilang mga ordinaryong parokyano, naghahanap ng tunay na panalangin sa halip na mababaw na pananampalataya. Nawala kami mula sa mga turo ng Diyos, nasaksihan ni Elizabeth si Father na umamin sa pastor. Matapos umalis sa Greenwich Women's Club, sumali si Mother sa isang lokal na book club, kung saan ang mga pamagat at aparisyon ay hindi mahalaga, mga tao lamang ang nagbabahagi ng kanilang pagmamahal sa mga libro. Hindi ko alam na mayroon palang mga ganitong mainit na koneksyon, tapat na inamin ni Mother. Ang mga pagbabago ay lumitaw din sa kanilang bahay. Ang mga marangyang dekorasyon ay nawala, pinalitan ng mga guhit ni Tommy at mga larawan ng pamilya. Ang Christmas tree ay nagbago mula sa isang 12D na higante sa isang cozy na 6A, ngunit ang oras na ginugol sa pagdedekorasyon nito ng magkasama ay naging napakahalaga. Siguro ito ang tunay na kahulugan ng karangyaan, isang araw ang musmos ni Mother. Ang mga alalahanin sa pananalapi tungkol sa pagreretiro ay hindi pa ganap na nawala, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang aking mga magulang ay humaharap sa katotohanan at pinipiling mamuhay ng tapat at katamtamang buhay. Ngayon ko natutunan kung gaano karami ang nawala namin sa pamamagitan ng aming kayabangan at pagmamalaki. Ang mga salita ni Father ay pinagsasama ang malalim na pagsisisi at bagong pag-asa. At ang pinakamalaking pagbabago ay sa kanilang relasyon kay Tommy. Lolo, salamat sa pagpunta upang manood ng aking baseball game. Kapag humahampas si Tommy kay Father sa mga upuan sa kanyang Little League game. Lola, salamat sa pagtulong sa akin sa math, kapag niyayakap niya si Mother pagkatapos siyang tulungan sa kanyang homework. Ang purong puso ng isang bata ay nagsimulang magtahi ng mga bagong ugnayan, pinapatawad ang mga pagkakamali ng mga matatanda. Ang walang kondisyon na pagmamahal ng isang bata ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Tahimik na umiyak si Mother habang nag-iisip tungkol sa insidente sa walang laman na Christmas box. Ang aming pamilya ay nagsisimula ng matuklasan ang tunay na kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng pera at katayuan. Hindi ito maliwanag o marangya, ngunit ito ay isang mainit, pangmatagalang kaligayahan na umaabot sa kaibuturan ng aming mga puso. Siguradong magkakaroon pa ng higit pang mga hamon sa hinaharap, sabi ni Elizabeth. Ngunit ngayon ay naunawaan namin, alam namin kung gaano kahalaga ang tunay na mga ugnayan sa pamilya.
Sa labas ng bintana, ang sinag ng araw ng tagsibol ay bumabagsak. Ang mga bagong usbong ay nagsisimulang sumibol sa mga horse chestnut trees na nakahanay sa Maple Avenue. Sa ilalim ng mga sinag, nakikita ko si Tommy na tumutulong sa kanyang mga lolo at lola na alagaan ang hardin. Ang kahon na dating walang laman ay ngayon ay puno ng mga mahahalagang alaala at mga aral na natutunan.